I'm sure aware ka rin naman, no? Hanggat hindi ka nag-girlfriend, patuloy pa rin yung mga issue tungkol sa gender. Yes po. Oo. Hindi ka ba napipikon? Dahil wala silang napabalitaan na girlfriend, baka nililihim mo lang. Ano yung totoo? Talagang pinipilit pa rin nila doon sa may anak kayo ni May. Wala naman po akong tinatago sa kanila. Yung mga babies po, yan ang gusto kong magkaroon talaga. Hindi ka na naman na magkakaroon ng issue dito sa mga tunay na jowa ng leading lady mo. Dahil may bago ka namang na si Julia Montes. Medyo yung trauma nga lang po ng yung effect po sa aming mag-partner. So meron love scene, wala? Meron po. Buti pumayag. Yung kay Catherine, di ba? Nagkaroon ng issue. Yun lang po yung parang medyo unfair. Yan ang ending ng career mo. Kaya lang siguro po, what if hindi nangyari yun? So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Ako, isang malaking karangalan po ang makachikahan ang pambansang bay na lagi akong humingi ng schedule pero wala pang maibigay ng schedule. Pero ngayon, talagang sila yung tumawag para magsabi na available na siya. Ayan. Ang pambansang bay, Papa Alden Richards. Magandang araw po. Ayan. Gabi sa mga nanonood, kung anong oras nyo man pumapanood to. Uy, thank you naman at napagbigyan mo kami. Oo naman, Alden, oo. Oo. Siyempre po. At dito pa kami, nag-interviewhan ngayon sa Conchas, yung pang-ilan mong Conchas. 4 ang Conchas, pero dito kami sa Silang, Ito po yung main. Cavite. Oo. Bakit hindi mo kami dinala sa Tagaytay? Baka po malayuan kayo, Mama Ogs, tsaka mas accessible po dito para mas malapit po sa highway galing Oo. SLEX. Oo. Ayaw mo na bang magtayo pa ng Conchas sa Metro Manila? Siyempre po gusto pa rin kasi medyo yung trauma nga lang po ng yung effect po sa aming mag-partner itong pandemic. Kinailangan po namin i-shutdown yung isa sa pinakamalakas na branch po namin, which is yung QC. Ngayon po, syempre may plans pa rin po to open sa city, pero parang for now po, nag-focus po kami sa city ng mga probinsya. So, tinitingnan po namin kung okay po kaming mag-branch out sa north part po ng Pinas. Oo. One of your biggest heartbreaks ang Conchas, yung pagsasara ng Conchas Sobra sa po. QC. Kasi yun nga po, kagaya po nung nag-uusap na po kami ng partner ko kung ano yung gagawin. Sentimental po kasi ako more than, syempre, of course, business is business. Pero yung memories po na nangyari doon, yung gatherings na nangyari doon, mga taong napasaya ng food, mga taong napasaya ng experience, doon ako nalulungkot. Yun po yung pinaka-heartbreak ko sa pagsasara ng QC. Pero wala pa tayong choice, kailangan tanggapin kasi nga, mas magiging malaki po yung damage kapag pinilit pa po namin. So, kumusta yung lagay ng 4 na Conchas mo? Going strong. Napakaganda po ng performance. Siguro po, yung naging strength po talaga namin is more than the ambience, more than the people, our staff and crew, is really the food. Since pagkain po yung champion namin dito, doon talaga po kami nagko-concentrate. And malaki po yung pagpapasalamat ko sa partners ko dito kasi sila po talaga yung hands-on when it comes to yung mga bagong recipes, mga signature dishes na maintained yung quality. Quality po kasi mahirap i-sustain sa food business. Correct. Siyempre, pag bagong bukas ka, lahat ng the best, lahat ng nasa menu mo the best. Pero may mga experiences po kasi ako sa mga ibang restaurants na kinakainan ko regularly na as time goes by, nag-deteriorate yung quality ng pagkain. So yun po yung iniiwasan namin dito. At nakakatuwa dahil nakisalo ka sa amin sa Boodle 5. Oo po naman. Mas masarap pong kumain ng boodle pag marami. Agawan kayo sa ulam. Doon ko na-experience lalo pa yung sarap ng Conchas. In fairness naman. Yes po. Yun po hindi ka talaga. naman nagkamali ng pagmamalaki sa amin. Thank you po. Na masarap, lalo na yung La Olla. La Olla po. Yes, La Olla. signature po namin.
Sarap. Yes po. Oh, yun ba yung pinakamabili Yes sa po, inyo? number one. Best Actually, isa po yun sa reason kung bakit po ako nag-decide to enter into a partnership with yung sa Conscious Guardian Cafe po. Kasi pag meron po kasi ako nagustuhan isang restaurant, binabalikan ko siya hanggat hindi ko nauubos lahat ng pagkain sa menu. Titikman at titikman ko. Ito po kasing Conscious, since malapit lang po sa bahay namin, wala pong tapon eh. Lahat ng i-order ko, lahat may... Siyempre, merong masarap, pero mas marami po yung napakasarap. So, doon po nag-start. That's why malaki rin po kasi yung pagmamahal ko sa pagkain. Para may businessman po na papasukin, why not food business since mahilig po akong kumain. Mahilig kang kumain pero marunong ka ba magluto? Pag may guide mga mga recipe, may gagayahin, Yeah. ganyan. Pero from scratch, mangilan-ngilan po yung from scratch na kaya. So wala kang specialty dito na ang pangalan Alden because yun ang gawa mo? Meron dun po sa menu namin, meron po kaming Alden's favorite. Ah. So yung may mga thumbs up po yata yun, kuya. Or yung finger heart kung hindi man po ako nagkakamali. Kaya lang po kasi nung tinanong po ako regarding dyan, na magpapangalan po ng dish sa akin. Oo. Ang sabi ko po kasi talaga, mas gusto ko po na, yes, yung Conscious po, nasa under my name, is under my name. Kilala yung Conscious because of the Alden Richards brand. Pero when it comes to the food, gusto ko po magkaroon ng sariling identity yung pagkain na hindi po kailangan ipangalan sa akin. Para yung lasa po niya yung magiging factor para matandaan siya ng tao. Hindi po dahil may Alden dun sa pangalan ng food. Oo. So, bukod dito sa Conscious, ay alam namin medyo negosyante na talaga si Alden dahil aside from this, 4 branches ng Conscious. Yes po. Ano pa yung ibang negosyo mo? Apo, meron po akong isang fast food chain dito po sa Binyan, which is McDonald's po. Tapos may nasa build and selling na rin po ako. Wow! Sa ngayon, medyo favorable. Maganda po yung negosyo ng build and sell kasi walang tapon po dun eh. Correct. Medyo Pataas lagi. pataas po lagi. Although, yung time mo lang talaga ng pag-i-invest, yun yung pinakapuhunan. Construction. Yung construction po, tapos yun po yung matagal eh. Tsaka yung maghahanap po ng buyer. Tapos, meron na rin po akong sariling production company, yung Myriad po. Myriad. Tapos yun po, line production po yun. Also, we do live events. We do co-production. Kagaya po ng movie ngayon with Julia, co-producer po ako. Oh! So, yun po. Tapos sa esports din po as well. Pinapasok na rin po namin yan. Kaloka, lahat na lang ha. Pati yung pag-video games mo, nauubos daw yata ang oras mo doon. Yun nga po, yung parang pinarealize po sa akin ng isa sa mga partners ko na pagpapasok po sa isang negosyo, siguro dapat ang uunahin pong iisipin ng mga bago sa business is mahal mo ba yung magiging business mo? Kagaya ko po, mahal ko po ang pagkain, mahal ko po ang gaming, alam ko yung mga nitty-gritty, yung mga field po na yan. Oo. So, siguro kaya po siya nagpo-flourish kasi, well, like for example, gaming. Before po, waste of time talaga yan. Sayang oras, imbes na nauuna yung mga ibang bagay na kailangan gawin, mas nabibigyan ko po ng priority yung paglalaro. Ngayon, yung pinarealize ko sa akin yung isang partner, why not pagkakitaan natin yung pastime mo? Okay. So, Yes, anong ginawa mo? Yun po, sabi ko, sige po, buuin na natin sa mag-vendor tayo as an esports production company. So ito po, nakagawa na po kami agad ng isang event Myriad Esports Cup, which is Mobile Legends po yun, ginanap po yun sa Inares sa Pasig. So, ako rin po yung nag-direct. Sarap lang po sa pakiramdam na nababalidate ko po yung mga oras na ginugol ko sa pag-gaming. Kasi ngayon, yung vision ko po para sa kanya is hindi lang maglaro, ipakita yung galing ng Pinoy, but at the same time, makatulong din sa mga taong nangangarap na gamer kagaya ko dati na hindi nabigyan ng opportunity. So, I want to help those people na gustong gawing career ang gaming because career na po siya. Ilang mga universities po, meron na tayong mga courses when it comes to esports at may mga companies na po na kumukuha ng players para i-in-house, bayaran monthly, sagot nila lahat para lang lumaban sa mga tournaments. Nakakaloka. Ang dami mo nang pinapasok. So, pati nga daw yung computer mo, napakamamahal. Ay, Yung computer gaming yung setup po. Oo, yung setup Medyo mo. Inaabot ng almost $500,000. Kasi pinasok ko po yung streaming mga host nung pandemic. Pandemic. Siyempre, medyo na-hold po lahat ng income, yung mga sources ng income po. And ever since naman po, gusto ko rin siyang subukan kasi nanonood po ako ng streamers. Pastime ko po yun minsan pag walang magawa. Then, pandemic came, sabi ko, ba't di ko subukan? Kaya po nag-invest ako sa computer, sa PC, so I can do it po. So, para pwede ko siyang gawin. So, nag-livestream po ako for at least 2 to 3 months nung pandemic. Tapos may nag-send sa'yo ng stars? Meron po. Yun doon po tayo kumikita. Talaga? Yes po. So, sa dami ng ginagawa mo, Alden, ano pa yung hindi mo pa nagagawa? I mean, napapasok na negosyo. Ako kasi, Mama Ogs, parang hindi po ako sa anong hindi pa nagagawa, pero ano pa po yung pwedeng gawin.
Oo. Kasi sa ngayon po, wala po talaga akong maisip kung ano po yung hindi ko pa po nagagawa. And I'm sure marami pa po yan. Hindi ko lang siya maisip sa ngayon. Pero kapag may opportunity po na tingin kong kaya ko naman, na bago sa akin, napasok ko po. Bihira kasi sa mga artista na nag-iipon, pumapasok sa mga negosyo. Lagi sila nakadepende lang sa per Sa sahod. taping, Sahod. sa per project basis. Yun lang yung kanilang income. Tapos nga sila afterwards. Bakit ganun ang mindset ni Alden? Bakit, teka muna, baka malaos ako someday. Pag-iipunan ko to. Ako po kasi, laki po ako sa hirap, Mama. So alam ko po yung pakiramdam na naghihirap. Walang makain or walang pambili ng pagkain. Hindi naman po kami sa mahirap na mahirap talaga, pero hindi po kami well off before. Kasi pinag-aaral po ako ng mga kapatid ng tatay ko. Tapos, syempre, yung sweldo po ng tatay ko sa trabaho niya, hindi rin po ko kalaki. Tatlo po kami magkakapatid. Parang maaga lang din po talaga kasi akong tinawag ng tadhana para mag-mature. Parang lahat ng bagay kasi over time nawawala eh. Parang everything is fleeting. So, in all aspects po, yun para sa akin. Career ko, yung tsura ko, yung mga kaya kong gawin. So ako po, as much as possible, sinisecure ko po yung babaksakan ko po sakali. Para dumating man po yung time na wala na to lahat. Magawa ko pa rin po yung mga bagay na gusto kong gawin, lalo po yung pagtulong sa iba. Palagay mo maniniwala yung mga tao na sa ganda mong lalaki galing ka pala sa hirap. Mahirap lang po kami. Baka nagpapanggap ka lang na mahirap. Hindi, Ano, Mama Ogs, hindi po. So- Ayan po, kasama ko po sila mamatin na Oo. araw, sila Carlites po, alam Oo. nila yan. Oo. From grassroots po. Oo, yung walang makain kasi. Apo. Bakit kayo dumating sa ganung point? May time po kasi na susweldo yung tatay ko, ma'am. Tapos pagdating ng sweldo, napautang na agad yun ng nanay ko bago pa dumating. So dadaan lang yun sa palad niya. Para ipambayad sa utang. Apo. So may mga moments po kaming ganun. Buti na lang po, minsan may mga mababait kami kapitbahay na nagbibigay ng pagkain sa amin during that time. Or nakikikain po kami sa kapitbahay pag walang ulam. Pero hindi naman po kami umabot sa asin. So wala naman po doon. Yun po, medyo joke time na po yun pag sinabi kong ganun. Pero minsan po may times talaga na walang ulam, kailangan mangutang. Yung mga ganong moments po, nung bata ako. So, nung bata ka na nasasaksihan mo yung mga ganyan na pangungutang ng nanay mo, tapos pagdadaan lang ng pera, palad tapos para ibayad lang sa utang, panghihingi ng pagkain sa kapitbahay. Ano nasa isip mo nung bata ka habang nakikita mo yun? Ang malungkot doon, Mama Ogs, akala ko yun yung tama. Oh? Kasi bata pa lang po ako nun, siyempre, kung ano po yung paligid na ginagalawan at kinakalakihan ko, akala ko normal lang yun. Kaya lang po dumating po kasi yung time na nung nagkakaisip-isip na po ako, medyo nakikita ko na yung mga kaklase ko sa school. Bakit parang sila, iba? Bakit ang dami nilang baon? May baon na, may pera pa. Bakit sila nakakasama sa field trip? Ako hindi. Doon na po umiral yung inggit sa akin na bakit sila kaya, bakit ako hindi ko kaya. Inggit bilang inspirasyon. Apo. Sila sa'yo. Yes po. Kaya ka naiinggit. So, ito yung mga panahon na pinupush ka ng nanay mo na mag-showbiz? Nung time po na yan, Mama Ogs, parang hindi po siya talaga ganun ka-pushy. Parang more on sana makita kita. Kasi nga, favorite niya yung Marimar nun yung telenovela po. Pero ayaw mo. Ayoko po. Kasi hindi po yun ang gusto kong pasukin. Gusto mong maging piloto. Mahihain po kasi ako talaga. Walang lakas ng loob. Yung pagsali ko po ng pageant, nung unang-una, kinailangan ko lang sumali kasi kailangan namin ng pera na kasi Oo. sayang eh. Oo. 30,000 din yun, title ka. So, Oo. That was 2009? 9 po. Wala nang iyaya, laban na to. Kahit anong mangyari, naka-swimwear ka sa stage, tapos sinitingnan ka ng marami tayo, game na yan. Oo. Tapos, hindi ka naman Hindi nagsisi. naman po, nanalo. Tapos Oo. yun po, after nun, biglang nagka-opportunity po for Laguna naman. Oo. Santa Rosa po kasi, Oo. pinulit. Sige na, dito na rin eh. Nanalo po ulit. And then, Tapos, anong ginawa mo dun sa 30,000? Bilang una mong panalo sa isang contest. bank account po agad. Tapos syempre, yung mga handler, yung mga makeup artist, syempre yung commission, bigay yung commission. First time ko po makahawak ng 30,000 sa buhay ko nung nanalo ako. Oo. Sabi ko, ganito pala yung feeling. Ang kapal pala ang dami palang 1,000. Ganito pala yung pakiramdam ko. Hindi ko po agad siya ginastos. Binangko ko po agad lahat. Tapos not until kailangan ko lang siya, doon lang po ako huhugot. Coming from po sa mga experiences ko nung bata ako na para hindi lang maulit yung mga ganong klaseng pagkakataon, maganda siyang i-incorporate. Lola ko rin po nagturo sa akin ng ganyan pagdating sa pera. Buti nung mga pagsali mo sa mga search sa ABS, katulad sa PBB, Yes po. sa GMA, tapos hindi siya nagtagumpay, hindi ka nawalan ng loob, hindi ka nawalan ng pag-asa. Nawalan po. Oh? Umayaw ako. Umayaw ka na? Umayaw po. Kasi bago po yung auditions na yun sa ABS and GMA, more on nag-audition din po ako for commercials and print ads, ganyan, yung mga go-see. Masali din po ako sa ganyan nun eh. Instant sweldo rin po yun. Okay. Saka medyo okay naman po sila magbayad. Pero
mas marami rin po yung rejections doon kaysa sa tanggap. Kasi syempre Manila na po yun probinsano lang po ako Iba yung confidence ng mga taga Maynila. Then nakakasundot-sundot po ng mga ilan-ilan projects. Then dumating po din sa time na nagkaroon ng opportunity mag-audition sa Pinoy Big Brother, tsaka po sa Starstruck. Sa PBB po, hindi po ako nakuha. Sa Starstruck po hanggang top 30 lang. Sabi ko po kasi sa sarili ko nun, parang ayoko na kasi parang wala nang point yung efforts, yung gastos. Kasi gagaling po ako lagi sa Laguna. Minsan naarkila po kami ng sasakyan, sariling sasakyan. Yung parang 2.5 po yata yun isang araw. Di na worth it. Parang nagsasayang ako ng oras, panahon at pagod dito sa gusto kong gawin. Then after Starstruck po, doon ako nag-decide na nung hindi po ako nakuha, mag-aaral na lang ako. Mas may future ako sa pag-aaral. Kasi lumaki po ako sa gano'n na ang ini-inculcate po sa amin ng family members namin, especially yung older ones, na magtapos kayo kasi yan ang bubuhay sa inyo pag tuman. With that in mind, sabi ko, tapusin ko na. Mas may future ako dito. Kaysa tong showbiz na parang pinag-aaksayan ko ng panahon na kawawa lang yung mga taong sumasama sa akin. Then parang pinapahirapan ko lang din yung sarili ko kasi baka hindi nga talaga to para sa akin. Balik po akong school. So nasa school po ako noon, tapos ang next class ko po is PE. May tumawag po ng audition for Alakdana. Ito po yung kay Luis de los Reyes, Paolo Avellino, tsaka si Richie Paul Gutierrez. Tapos ako po yung isang papa-audition para dun sa role, third leading man. Nung tumawag po yung audition na yun, same day po yun, kailangan kong pumunta ng 5 p.m. na mga alas 12 po ng hapon ko natanggap yung tawag. Kaya lang po, isang absent ko na lang dun sa PE class ko, babaksak na ako. So kapag bumaksak po ako, babayaran ko na naman po siya ulit next sem. Yung mga kinita ko sa commercials po yan sa mga pageants, yun po yung pinang-aaral ko sa sarili ko. Parang hindi worth it. Pero sabi ko, madasalin na rin po talaga ako nung time na yun. Sabi ko, Lord, go ako, ibabagsak ko yung PE o mas okay sa akin yung studies na mas may future ako. Masigurado, itong audition na naman to pagod na ako Baka hindi lang din po ako matanggap. For some reason, iniwan ko po yung school at nag-audition po ako. Kasama ko yung bunso ko pong kapatid. Dalawa lang kami. Na-late pa po kami nun kasi bus tapos nag-MRT po kami papuntang GMA. After po nun, 3 days na wala pang callback. Sabi ko, sayang sana pinasukan ko na lang yung PE ko para hindi ko na siya kunin. Additional bayad na naman. Parang 4th or 5th day po nun, tinawagan na po ako ng GMA. Pasok na daw po. And then, cut to, eto na po, magkausap na tayo ngayon. Yun na po yung nangyari. Siyempre, malaking instrumento para maging isang malaking Alden Richards yung Itbulaga. Opo Yung pagpasok mo doon. So naniniwala ka sa tamang panahon. Opo. Dapat po tayo maniwala lahat. Yun ang title nung sa tamang panahon. Yes po. So, di ba, nakakatuwa na, sorry, paano ka napunta nga sa Itbulaga? Para lang sa mga hindi nakakaalam. Parang right after po yata to ng Carmela, Bet ng Bayan, Ilustrado. Yan po yung mga naging projects ko nun sa GMA bago po ako nag-Itbulaga. So, regular guest na po ako doon. Nag-appear ako doon every Saturday. Sayaw-sayaw, production number. Talagang nakapalagayan ko po ng loob yung mga staff, yung mga tao po sa Itbulaga. After po nun, parang nag-inquire po sila kung pwede daw po muna akong pumasok as guest host para sa isang special segment. Kasama po si Julia Clarete at Sam YG. Parang guest host muna sa Pinoy Henyo High. Yun po yung segment na yun. Tinanggap po nila ako, tapos nag-host po ako doon. Then, bago po ako umalis kasi nagpaalam po muna ako kay Miss Jenny Ferez. Miss Jenny po yung creative director po. Tapos bago po ako umalis, tinanong niya ako, gusto mo ba dito? Sabi ko, Ma'am Jen, hindi naman po tinatanong yun kasi buhat nung lumaki po ako, ang TV po namin pagtanghalian, Itbulaga. So, I'm sure marami rin pong Pinoy na gano'n na lumaki sa longest running noong time. So, hindi na po tinatanong kung gusto ko po dito. Lagi pong opo ang sagot. Lipat po ako. Pagbalik ko, doon na po ako ginawang regular host. Nangyari po yung ALDAP, yun po yung isa sa mga blessing ng buhay ko talaga. Grabe yun. Sobrang laki ng impact po nun sa amin. At sa pag-uusap natin to ngayon, di ka pa rin ba makapaniwala sa nangyari sa buhay mo, sa career mo, naaabot ng ganito? Hindi po. Yun nga po, Ma'am Ogs, tamang panahon. At saka, niniwala po ako na kapag mabuti kang tao, kapag pinaghihirapan mo yung mga bagay na gusto mong marating, wala kang tinatapakan, isa sa mga objective mo, kaya mo ito ginagawa is makatulong sa ibang tao. Dadalhin ka talaga ni Lord kung saan ka dapat dalhin. Madalas kong marinig yan na si Alden nababalita na lang ng katulong sa isang kaibigan, sa isang may sakit. Sabi ko, parang consistent yata. Saan ka nanggagaling sa puntong yun? Dahil nung araw na walang-wala kayo, wala namang nagdamot sa inyo. Wala po. Meron din po kasi akong isang prinsipyo na kung kayang ibigay, bakit kailangan ipagdamot?
Diba? Parang ako po kasi, may mga times po din nung bata ako na hindi ko po malaman kung kanino ko hihingi ng tulong. Lalo po sa pag-aaral. Kasi yun po yung gusto kong matapos. Parang kaya rin po ako nagkaroon ng sarili kong foundation para sa mga scholars na Talaga? Anong pangalan? AR Foundation po. AR. Academy of Resilience. Oh. So ngayon po, meron na pong 4 na college graduates. Tapos meron pong ongoing na 25 scholars. So, lahat na sa support, no? Yes po. Malaki po ang part ng foundation ko sa puso ko po kasi yung mga batang to, bago ko po sila maging scholars, nakikita ko yung sarili ko sa kanila. So alam ko yung feeling na gusto mong mag-aral, di ka makapag-aral. May project, gusto mong gawin yung project, kailangan mong gawin yung project pero wala kang pambili ng project. Gusto kong i-break po yung cycle na ganun. Kasi galing po ako dun eh. Hindi mo alam kung kanino ka lalapit. Kasi hingi ka sa parents mo, walang pera kasi nakaalat sa ibang mga bagay. So utang na naman. Masakit lang po sa puso ko na nakakarinig ako ng storya na kagaya ng pinagdaanan ko dati. So yun po yung sinisikap kong baguhin. Kahit po in my own small way. Talaga kumbaga, percentage of your income Yes po. goes to the foundation. Yes po. Para po sa mga scholars natin. Kaya naman siksik, liglig at umaapaw ang mga blessings sa iyo. Oo. Amen. Sana all. Sobrang kanlapit sa mga tao, no? Kasi kanina napansin ko, tawag mo sa kanila business partner. Yung iba, pag kinakausap, manager dito, operations manager dito. Ikaw, business partner ang turing mo sa kanila. Yes po. Ako po kasi hindi ko po tinatanggal yung deserve na identification sa isang tao. Ito po kasi pamilya ko na po sila lahat. Siguro isa rin po sa mga rason kung bakit tatagal po yung mga negosyo na pinapasok ko is how I treat people. Basic po na prinsipyo ng buhay. Kung paano mo gusto kang itrato ng tao, ganun mo sila itrato. Tama. Pagmamahal ko po sa negosyo, kasama ko po silang minamahal ko. So, ngayong napaka-successful mo na sa iyong career, sa buhay mo, sa mga negosyo mo. Oo. Kasi parang hinahanapan nila ng kulang. Parang may kulang pa kay Alden. Parang ang kulang niya magiging asawa. Dahil wala silang napabalitaan na girlfriend. Baka nililihim mo lang. Ano yung totoo? So, wala talaga naman sa ngayon. Wala. Hindi mo siya priority. Hindi po sa hindi priority, kaya lang, syempre po, may mga dinaanan po ako past, nakaraan. Pero hinanap ko, ginusto ko siya. Kaya lang parang mas hindi nag-work. Parang Pag hinahanap. parang pag pinipilit ko, for some reason, one way or another, nagkakaroon ng casualty. So, say casualty, ano yun? Matay? Parang, hindi naman po. Parang one way or another, meron at merong magiging issue. Ang akin naman po doon, siguro na-realize ko po na the more siyang pinipilit, the more siyang nawawala. Parang buhangin po eh. The more kang kumakapit sa buhangin, lalong kumakawala sa mga. Pero of course, nasa plano ko po ang magkapamilya. Oo, dahil ilang taon ka na? 31 naman. Oo, 31. Dapat nagsisettle down ka na. Yes po. Para mas ma-enjoy mo yung anak mo. Yes. yung Parang mga- barkada lang Yung kayo. mga babies po, yan ang gusto kong magkaroon talaga. So ayaw mo nung anak lang, walang asawa. Ay, gusto ko po may asawa. Mahirap po yung single Oo. parent. Oo. Tsaka ayoko pong i-deprive yung anak ko na lalaki lang siya, na tatay lang yung kilala niya. Gusto ko buo yung family. Pero ngayon, hindi pa yung nakaplano. So, like, ilang taon pang iintayin. Alam mo, ikaw hindi ka naiinip, yung mga fans naiinip. Nainip na nga po sila eh. Pero ako mamags, parang sinabi ko na po yun sa isang interview. Dapat by 35 kasal na ako. 35. 35. Yun po ang sinabi ko sa sarili ko. Kasi, yun, I'm sure aware ka rin naman. No? Hanggat hindi ka nag-girlfriend, patuloy pa rin yung mga issue tungkol sa gender. Yes. Hindi ka ba napipikon? Nasanay na lang din po ako. Kasi siguro, it's really how I see myself. Kilala ko po ang sarili ko. Kilala po ako ng mga tao sa paligid ko. Matagal ko na po silang kasama. Ayoko naman po na para lang tumahimik yung issue na yun. Kasi gagamit po ako ng ibang tao para lang matapalan yung issue. Kasi kawawa naman yung tao. So hindi po kasi ako ganun eh. Hindi ko po siya ina-address. Kasi feeling ko wala naman po akong kailangan patunayan sa part na yun. Mas okay na po okay lang, tuloy lang nila. Oo. Sanay naman na po ako dyan. Oo. Pero parang ako po, to myself, alam ko kung saan ako papunta. At alam mo kung ano yung pagkatao. Yes po. Kasi, syempre, yung iba napipikon sa ganyan. Yes po. Magte-12 years na po, hindi namatay yan. 12 years na yan. Pero okay. Tsaka wala namang napatunayan. Yes po. Ang akin po is yung mga tao po sa paligid. Ayun na lang ang tanungin nila. Yes po. Kasi bukod doon, siyempre iba, ipinipilit pa rin nila. Kahit meron ng engaged na yung isa, kaya talagang yung mga hardcore na aldab, talagang pinipilit pa rin nila na hindi na yung para pag kayo ulit eh. Kundi, pinipilit nila na may anak kayo. Yes po. Pagod ka na rin. Saan ka mas pagod? Doon sa may anak kayo ni May o doon sa gender issue? Pareho lang po sila eh.
Pero hindi naman po, kumbaga ako po kasi, ang chismis naman po hanggat hindi na papatunayan will remain a gossip. Doon lang po ako palagi, kaya ako wala naman po akong tinatago sa kanila. Pero doon po sa part na may anak, wala po kaming anak ni Maine. Yun po yung totoo, sinabi na rin po niya yan. Sa ngayon po kasi kung anong meron si Maine and si Arjo, nire-respeto ko po yun. I'm really, really happy for her. Kasi at least kahit pa paano nakikita ko sa kanya mismo na masayang-masaya siya kung nasan siya. Yun na lang din po sa lahat po ng nakakanood, i-respeto na lang po natin kung ano man meron po si Maine ngayon sa personal niyang buhay kasi kung ano man po yan, deserve niya po yan. Correct. Siyempre, ito na naman, ano? So, nasubok na yung box office appeal sa Hello, Love, Goodbye. Pressure ba yan sa'yo? Kasi baka makumpara yung Hello, Love, Goodbye na yun ni Catherine, tapos kayo naman ni Julia ngayon. Ako po, Mama Ogs, ready naman po ako dyan kasi given naman po sa culture natin, lagi po talaga may comparison sa mga ginagawang proyekto ng isang artista gagaling sa isang malaking success. Tapos pupunta sa panibagong adventure. Lagi pong may comparison yan. Ako po kasi, nakita ko po si Julia kung paano magtrabaho, kung paano siya bilang tao. Naniniwala po ako sa material na meron kami. Sinulat po ni Direk Irene Villamor. And kung hihintayin ko po kasing magkaroon pa ng Hello, Love, Goodbye ulit dito, parang paano naman po yung ibang opportunities na pwede kong gawin? Ayoko naman pong ilimit yung sarili ko kasi actor po ako eh. Parang yun po talaga yung food for my soul, pag-arte. Nung nalatag po yung storya, binasa ko po siya, ginawa po namin. Of course, we wanted a box office move, but that's really up to the people who will watch it. Pagod na po kasi ako mag-promo na pinaghirapan po namin ito. Ginawa po namin lahat dito. Magugustuhan niyo po, kakaibang Alden po yung mapapanood. Kabisado mo yung mga promo, promo lines. Yes po. So ngayon po talaga, maybe the people should really see the movie because they want to see the movie. Moreover, sabihin ko po yung mga bagay na parang hindi naman din po makatotohanan. Pero I can say, from experience, we have a good movie. Hindi ka na naman na magkakaroon ng issue dito sa mga tunay na jowa ng leading lady mo. Again, supportive po si Boss Coco natin. Kasi nung araw, yung kay Catherine, di ba? Nagkaroon ng issue yun. Pero supportive din naman si DJ. Wala naman din po naging issue. At least dito, nagkaroon ka na assurance na support lang si Coco. Support din. So meron love scene, wala? Meron po. Buti pumayag. This is a very challenging project for Julia. This is out of her comfort zone. Yung inamin niya po sa amin yun ni Direk Irene. We've had a lot of private sessions together, kaming tatlo po. Pinag-uusapan po namin kung paano gagawin. Ako naman po pagdating sa ganyan is alalay lang po ako palagi. Lalo pag merong inhibitions po or mga bagay na may reservations po yung partner ko. So sabi ko lang, Jules, ikaw ang magdala. Susunod lang ako. So hindi nagkaroon ng take 2 yun, love scene yun. Wala po. Take 1 lang talaga. Minake sure nyo Apo. Tsaka ito po sinisigurado po namin sa mga manonood na hindi po to love scene na for the sake of my love scene lang. Kasi ang maganda po kay Direk Irene, hiningi niya po yung inputs namin dalawa kung paano po namin to gustong gawin. Para nga pong co-directors kami ni Julia dito eh. Direk, as my character, ganito po siya. Hindi po malaswa. Ano yung what if mo sa buhay? Like, sana buhay pa nanay ko. Opo, pag may mangyayari pong successful na pangyayari, sayang ba't hindi nakita ni Mama? Parang yung first play ko sa school, gumanap po ako ng Joseph the Dreamer. First school play, pero nung time po yun, nasa hospital na po siya. On her way to the deathbed. Yun na po yun. First commercial, kita, first pageant, wala siya. Yun lang po yung parang medyo unfair. Kaya lang siguro po, what if hindi nangyari yun? Kasi sa lahat po ng ginagawa ko, Mama ko po yung inspirasyon ko eh. Yung pag umaayaw na po ako sa mga nangyayari, isipin ko lang na pangarap ng nanay ko to eh. Ito yung gusto niya mangyari. So, dun lang po ako kumakapit para hindi ako bumigay, para hindi ako mag-let go. Kasi itong industriya po natin, ang daming pwedeng ibigay na rason sa'yo para umalis ka na lang. Kaya lang yun po. Sa ngayon, marami na po akong pinangahawakan para lumaban lang ng lumaban. Nung Mother's Day, nasan si Ate? Umuwi po ako dito sa Laguna. Consistent na po yun kasi kasama ko rin po sa bahay yung lola ko. Make it to a point to spend yung mga holidays po na ganun kasama ang pamilya. Para once a year lang naman eh. Siyempre, bulaklak, bigay kay Mama, tsaka kay lola po, tsaka doon po sa mga kasambahay po naming nanay din. Ano yung pwede mong ipayo sa mga artista na katulad mo na umaasa lang sa mga kung ano yung racket, kung ano yung show, kung ano yung taping, tapos yun lang ang kabuhayan, pero dun lang nanggagaling yung kanilang pang-araw-araw na gastusin. Tapos ikaw, kung sa pag-artista mo, nagnenegosyo ka pa. Tapos umiikot lang siya, so very successful entrepreneur. Oo. So anong gusto mong ipayo sa kanila? Hanggat meron kayong source of income, nasa magandang position kayo ng buhay niyo. Nagiging mali lang kasi po yung paggasto sa source of income kapag meron mga elemento sa buhay natin
na pinagkakagastusan na hindi naman kailangan. Bisyo, luho, maglaan tayo ng priorities. Alam ko mahirap gawin, lalo pag may buhay na po tayong nakasanayan. Mahirap po mag-prioritize ng mga bagay na dapat unahin. Pero Dapat set. kumbaga kung ano yung sumisira sa kabuhayan, dun sa pinaghihirapan yung pera, yun muna yung itabi nyo. Isaayos nyo muna yung mga dapat yung ayusin. Pag-ipunan nyo muna mabuti yung mga dapat yung pag-ipunan. Saka nyo ibalik yun. Kasi pag lahat po in moderation, walang sobra-sobra. Lalo po ang pera na madaling kitain, napakadali din gastusin. Yun po yung medyo nakikita ko sa mga kabataan po ngayon. Ang lagi po nilang isa-isip, paano kung wala na yun bukas? Paano ka? Yun yung laging tanong. Okay ka ba? Ready ka bang mawalan ng trabaho bukas? Ganun po kasi ako mag-isip. After the priorities, when you became successful, you paid forward to the people around you. Never forget the people. Ako, mawala na lahat ng material na bagay sa akin, pero yung tao, wag. Kasi kung sino yung mga taong sumama sa inyo from the beginning, silang sasama sa inyo hanggang sa lowest of lows nyo and the highest of highs. At wag na wag nyo pong kalimutan tumulong sa kapwa. Maraming tao na kailangan ng tulong. Kung walang lumalapit sa inyo, maghanap kayo. Kasi hindi ko sinasabing babalik yung itinulong nyo, pero yung sincere sa intentions na gusto nyo lang tumulong dahil gusto nyo i-share yung mga blessings nyo. Kasi hindi natutunan ko nga mga tayo naman isa channel lang ni Lord. Kaya niya tayo binibigay ng marami para i-empty yun at itulong sa mga nangangailangan. Saka nang niya ibabalik. Channel lang po tayo. Hindi talaga sa atin to lahat. Yun yung isa sa mga na-share pong wisdom sa akin ng nanay ko. Pinakamasarap sa feeling sa buhay is yung tumutulong ka nang wala kang hinihinging kapalit. Marami po akong ganyan na lalo po yung ito lang pong recently. Mas masarap po kasi sa pakiramdam lalo pag nilalapit po sa akin na like for example, ito pong ayoko na lang pong sabihin. Pero lumapit po siya sa akin kasi na-hospital po yung anak niya. Tapos nasa ICU po yung baby. Nag-abot po ako ng tulong. Tapos sabi ko lang po na wag niya pong sasabihin sa akin galing kahit sa pamilya niya. Sasabihin niyo na lang po ang nagbigay ay Good Samaritan. Yung sarap lang sa pakiramdam, Mama Ogs. Kasi pag after 2 days, nakalabas na yung baby sa ICU. So, doon ako, yun yung masarap po sa pakiramdam sa akin. More than anything na parang ang sarap pang tumulong ng ganun lang. Yung bigay mo lang. Huwag kang maghintay na. Tsaka sabi ko, pag nagpapasalamat sa akin, sabi ko, okay, magpasalamat sa akin. Kay Lord din magpasalamat. Ginamit lang niya ako para matulungan.